talaga kayang bumitiw. Pero tama si Pastor Ishma. Kailangan ko nang patahimikin yung kaluluwa mo. Pero anak, bantayan mo pa rin ako ha. Tsaka silipin mo ko. Anak, pakibulong naman sa Diyos na baka yung sakit ko dito, baka pwede naman niyang tanggalin o kahit bawasan man lang. Hello? Ano ba, Diana? Ba't ka tumatawag? Ma'am Hazel? Si Becca po ito. Nanay po ni Timo. Oh, Aling ka, bakit? Hindi pa rin po kasi kayo nagpapadala kay Diana. Magmula po nung binawi ni Timo yung salaysay niya. Wow. Kung makasingil kayo, kala niyo naman may pautang kayo sa akin. Magbibigay ako. Pero kung tutuusin, pwede na nga hindi eh. Nakuha ko na yung gusto ko. Tsaka isa pag ginawa na ng Timo lahat ng pinapagawa ko sa kanya. Bakit ba ikaw ang tumatawag? Nasa ospital po kasi si Diana. Napulmonya po kasi siya eh. Hindi nga po siya makalabas ng ospital kasi wala po kaming pangbayad. Walang-wala po kasi kami talaga. Pwede po ba? Kahit panggatas man lang po ng apo ko. Ano nangyari doon sa perang binigay ko kay Diana? Para ipang negosyo niya, winaldas na niya? Hindi po. Ginastos po niya. Niya yung pera kasi po magkasunod na nagkasakit po at na-ospital yung mga anak nila. Yung panganay nga po, may kitsambong na ospital. Wala po kasi kami ibang malalapitan. Dami niyong sakit? Baka susunod ikaw naman. So ako na lang talaga inasahan yun. Abusado rin kayo eh. Sinagot ko na nga panganganak niya ni Diana pagkatapos ngayon, ang lakas mo pang humingi ng sustento. Wala po kasi kami talaga. Wala pong malapitan kahit sino. At saka, pinag-usapan niyo naman na po yun ni Diana at saka ni Timo, hindi po ba? Pwes maghintay kayo. Manuel,